Hi guys, good morning sa inyo lahat. Ito nga pala yung sinasabi ko kahapon na, na mga tanim namin na iba. Mga gulayan. Para yung tapilan. Mga tapilan ito. Yung tawag ng iba ay munggo. Pero iba naman yung munggo, mas malalaki ito kasi tapilan. Kamukha din siya ng munggo. Medyo madami ditong nagsama-sama yung tanim namin dito eh. May tapilan, may kalabasa, may mais, yun o, mga mais. Hindi na natin papasukin dahil pakita mo na malapit sa inyo, yan o. Yan. Kalabasa din dito. Ito yung sinasabi namin na malapit sa ating babuyan. Yan. Nagsama-sama na eh. Kasi gumagapang kasi yung mga yan eh. Tapos yung mais yun. Yan. Yung mais. Ngayon, ay narito na rin lang tayo. Mangunguhan tayo ng saluyot. So, guys, ito yung saluyot. Yan. Ito yung saluyot. Sino nakakilala nito? Ginugulay namin to. Ang tawag ng iba din sa amin, pasaw. Pero ang alam ko, ang pagkakakilala nyo dito ay saluyot. Nahalo to sa mga gulay. Ay, pagkalago din sa amin. Natubo lang ito ng natubo lang ito ng kusa pagkatapos ng mahabang ulan. Yung mais mo. Ito guys ay nihahalo namin sa gulay na sa isda. Pwede dun sa kahit sardinas, yan. Mga sinigang na isda. Sarap nito. Ang kapal na rin yung lago eh. Yun pa oh. Ang lago. Lago ng talbos oh. Guys oh. Dami kaming tanim din eh. Haba, dami. Panghalo sa isda. Saan ba natin ihahalo rin? Ngayon. Sardinas? Hindi natin sardinas. Sardinas? Sardinas daw ang haluan. Iyo, are. Halo. Yung daan na rin na yero kanina. Ito, kalabasa. Ang haba ng talbos. Ano pag ang tanim mo dito? May mga dagdag pa siyang tanim dito eh. Yan, yung mga tulsok-tulsok na ito, yun itanda na may tanim siya. Yan, ito. Nasaan na? Nasaan ang pechay? Ito, pechay ito. Madaming ito. Hindi, napakalimit. Ano to, bubunutin pa. Kailangan bunutin ito. Hiwala, Pero pala yung mga pechay daw, mga tinanim yung pechay, oh. Yan pala kaya yan. Parang pinula mo lang din eh. Kailangan ihihiwalay pa yan. Ang dami sobra. Oh. Labasa. Lago talaga ng saluyot. Oh. Anong benefits nito? Ariata ay nakakaano? Ha? Antioxidant. Antioxidant na siya. Yan ang kapal oh. Basta lahat sa mga ano din kami sa ito. Napakaganda oh.
Yan guys, ang aming gulayan. Yan, pag namunga to, ano, update namin kayo guys. Ang dami yung bubunga to kasi hanggang doon pa doon sa may manggang yun, bababa. Paikot. Ito. Sa taas yun ba? Sa talbos lang. Talbos. Yan. Talbos. Yun pa, ang dami doon, oh. Kung kaikot ka doon, kunin mo yung talbos na yan. Yan. Mga talbos lang, kunin mo. Sa susunod mga kadampa, ang papakita namin sa inyo ay ang ano, ating kaya pasilip na sa kanila yung babuyan natin. Na. Okay. Yan, okay na. Oo, ayos na to. So yun mga kadampa. Okay na to, madami na eh. Oh. Ihahalo lang naman natin sa sardinas. Saka ano. Siguro pag may dumaan maglalako ng isda, bibili tayo ng isda. Pasigang. Tapos ito guys, nagsasabi namin sa inyo. Itong aming gulay na to, malapit lang ito sa ating babuyan kasi ito ay tinulak ng loader, ng bulldozer. Itong area nito. Kaya maraming nabaligtad yung lupa. Kaya mataba siya ngayon. Tapos ito yung sinasabi namin na kaya ako medyo busy. Hindi kami nakakapag vlog masyado. Pinapagawa namin itong pinapadagdagan ko itong sa babuyan. Pinapadagdagan namin kasi kulang kami sa lagay ng mga biik pagka nagsisipag-anakan. Kulang yung lagayan kaya nagpadagdag pa kami ng mga ilang pitak pa. Ito. Wala pang laman 'yan. Pero soon malalagyan din natin pag nagsipag-anakan na yung ating ibang inahin. Yan. Oh. Yan, isang pitak ulit yan. Bali, 6 na pitak yung dinagdag natin. Yan. Yan guys. Yan. Malapit lang ito do sa ating farmhouse. Farmhouse na rin tawag namin, mini farmhouse, maliit lang naman eh. Itinaas lang namin. So itong figure natin, tanaw din yung sa ating farmhouse yan. Yan. Then siya nakayot, makalat, hindi pa namin nalilinis ang ilalim kasi may mga inaayos pa diyan, hindi pa tapos gawin lahat. Yan. So, pansamantala, doon muna tayo nagagarahe. Sa garahe na yun na unang pinagawa namin. Pero ito, plano namin gawin garahe yung ilalim. Yan. Medyo malayo-layo naman ito, siguro mga 20 meters. Tsaka hindi naman maamoy ito dahil sasarduhan namin. So yung hangin, papunta na doon sa palayo na. Yan, napalagyan na rin namin ng electrical lines. Yan. Ibuhayan dito ng ilaw. Para dito sa isang building na to. Tapos doon naman sa iba, yung mga nandun pa. Yan, may kanya-kanya namang linya ng ilaw yon. Yan. Diyan ako busy, kaya hindi ako masyado nakakapag-vlog, hindi kami masyado nakakapag-video. So ito yung setup. Ito yung tangke. Dito kumukuha ng inumin lahat. Yan. Yun ang ating bodega. Tayo nabili ng pakain sa bayan. So dito natin nilalagay sa loob ng bodega. Malaki naman na rin. Magpasok ulit tayo dito sa So yan. Pinalagyan rin namin ng ilaw dito ng mga ilaw kasi minsan pag naglalabas kami ng baboy gabi, nahihirapan kami. So ito naman siguro alam niyo na yung paakyatan sa yan. Paakyatan sa mga baboy pag nagkakarga sa truck. Tapos ito yung yung lumang building. Yan, dito kami nagbablog dati ni Rich. Dito siya nagpapakain. Dati naka-uniform pa kami nito, oh.
Hindi na namin nagagamit. Ayan. Ito yung ating mga biik. Ayan. Malaki na mga biik din eh. Yan ba? Pwede na. Ito, may mga laman din yan. Yan. Puro mga palalakihin natin. Yung iba. Tapos dito, merong medyo malaki na. Grower na ang ginagamit natin. Ha-grower na. Yan. Kakatapos lang nilang kumain eh. Kaya mga naghiga sila. Ito, grower. Yung bagong building, pinalagyan ko ng mga butas-butas para medyo ano. Kasi pagpasok ng hangin dito, pagpasok ng hangin mula dito, tatagos niya punta doon. So, baka makakatulong para mas presko yung mga baboy na ilalagay natin doon. No, kumakain tayo mga biik. Yan. Pero yung mga mistisuhin. May pangwali pa tayo doon eh. Yan guys. Tapos yung ating ano, yung taniman naman, eh di nandun. Sa may likod na yun. Matatanaw nyo. Yun, doon ang daan. Doon sa pababa, doon. Ito nga pala yung ano, yung aking DIY na painuman na lagay ng vitamins ah. Ayan, tatakpan to. Kaya yun may kulay na ganyan. Kasi ano, tumitinta yung vitamins na ilalagay natin. Ito ay gawa lang sa bote ng mga soft drinks na malalaki. Yan, ganito setup. Yan. Tapos may drinker din eh. Nakakabit na yung drinker dito. So dito sila iinom. Yan. Nainom na nila yung may vitamins dito. Kasi pag doon, pag dinirect sila doon sa drinker na yon, yan. Na ano, napapasobra sila ng inom, hindi na nakokontrol. Yan, kasi kaya hinarangan muna namin ng hinarangan muna namin ng hose para hindi masip-sip lahat ng mga biik. Kasi pagka overdrink sila, posibleng magtae ng mga biik. Ito, natatakpan to. Hindi mo sasagadin yung putol, oh. Tapos nakakatakip yan para hindi pasukan ng insekto. Yan. Ganyan lang. Ito naman PVC na blue. Ano, inom na. Inom. May vitamins yan. Medyo namayat yung mga ibang biik din eh kasi mga bagong walay na bago. Pero nakaka-recover naman agad yung mga yan. Yan. Dito naman tayo sa ano, sa mga inahin. Kita naman namin sa inyo yung inahinan. Ito may mga kanya-kanya din namang ano to eh. May kanya-kanya din naman na ilaw. May inuubo doon nga eh. May inuubo doon pero naturo ka na yun. O ano, diyan kayo natutulog. Yeah, malaglag. Na doon. Yung guys, tatlo lang anak niya kasi ano. Nagkasakit kasi yung inahin ay tatlo lang yun ng buhay na anak. Tapos ito si Gaspar, malaki na. Oh, sino nakakilala kay Gaspar? Doon sa unang mga video natin. Gaspar! Gaspar! Tulog-tulog ka dyan ha. Yan natin bulugan si Gaspar. Ito yung mga inahin. Nakakain ka na? Ha? Nakakain ka na? Ha? Nakakain ka na? Eh? Yan, ito malapit na rin iwalay. Yan, pangwalay na ngayong araw yan eh. Pinapalagyan ko pa lang ng pinto yung ano. Pinapalagyan ko lang ng pinto yung isang pitak na yon doon sa taas. Doon pa sa itaas na yun. Kasi ano. Kapon na yan. Nakapon na yan. Ikaw naman, malapit ka ng manak. Ha? Hingal-hingal ka na. Ha? Nahingal-hingal ka na. Anak na. Malapit na yung mga anak. Tsaka yung isa doon. Kaso may pilay.
Are naman, nawalay na namin. Naiwalay na namin are. Inalis na lang namin ang inahin. Dahil wala pang lalagyan. So yung inahin nito, inilagay na lang muna namin doon sa mga kabit-kabit na caging. Tapos ito naman, yan. Medyo matagal-tagal pa ang walay nito. Mga 15 days na yata yan. Are yung pilay natin, sabi ko sa iba. Yan ang pilay. Nagkasugat sa paa. Kaya ano, hirap kaming asikasuhin dahil hindi siya makatayo. Kaya sinusubuan ng pagkain. Nihuhuan sa bunganga. O, kaya yan o. Nihuhu namin sa bunganga yung pagkain. Kaso hindi niya makain ng maayos. Aanak na yan sa 5 eh. Aanak na siya sa 5 kaso hindi siya makakain ng maayos. Kasi siya na kahit malangaw dito sa amin. Talagang kahit saan naman napakarami langaw ngayon. Aray, pilay din. Kulang naman sa calcium, so tinurukan na namin ng CBG. Calcium lang ang pwedeng iturok dyan dahil 2 months pa lang nabuntis. Hindi pa pwedeng turukan ng antibiotic. Yan. Tapos itong mga ito, mga buntis naman itong mga ito. Yung iba may mga bagong kasta, tapos yung iba may mga buntis. Nakalista naman yan sa sa logbook. Nakalogbook naman yan kung alin kung kailan yung mga anak. Yan. Yung timba naman yun, yun lagay natin ng tubig para hindi para kontrolado din yung inom ng biik na bagong walay. Doon namin nilalagay ang bagong walay. Kaya nakasarado yan. Kasi kailangan ang mga bagong walay hindi nalalamigan. Yan guys. Are, panlagay namin sa sugat yung kasugat na paa. Ito yung ginagamot namin sa pag nasusugatan yung sa pagbagong kapon. Ito din ini-spray namin. Kapag nasugatan, may mga sugat, mga paa na nabiyak ang kuko, ito rin ini-spray. Yan, may mga ilaw, yan. Kaya may ilaw yan sa gabi, binubuhay namin para naiinitan ang biik. So dito na sila natutulog. Yan. So may ilaw para hindi na lalamigan. Ayun. Ayun guys. Ayun at aking ng gulay lang kami eh. Guys, sara mo yung gate para yung tayo dadaan sa kabila. Sige, dyan pala tayo dadaan. Dyan tayo dadaan doon sa kabilang building. Lock mo nila. Ayan. Ang bilis dun lumago nung yung mga saging na yon. Tingnan mo. Saging pa din. Yung mga saging na yun, itinanim ko lang nung ginagawa natin itong building na to. Yan. Nagdidikit-dikit na yung Yan. Nilagyan ko lang ng gap dito para presko yung pagpasok ng hangin dito kasi medyo medyo sarado na kaya inangat ko na lang yung yero dito, yung bubong ng isang building inangat ko para makakapasok ng maayos ang hangin. So presko pa rin sila. Tapos pinagawan ko dito ng bahay yung pinagawan ko na rin dito ng kwarto yung aking tagapag-alaga ng baboy. Kasi hindi namin kaya pagkakami lang kaya kumuha na ako ng taga-alaga. Hindi kagaya nung dati nung nagbablog tayo na maliit pa, kakunti pa, kayang-kaya pa natin. Ngayon ay hirap na. Madami na kasi. Minsan lagi nasa bayan dahil nag-aasikaso ng mga feeds, mga gamot, vitamins ng baboy. Maraming nilalakad so hindi natin kaya, tayo lang. Ganyan. Ganyan yan. Hindi naman siya mangangamoy dito, hindi niya maamoy ang dumi. Dahil ito naman bodega na So nasa likod na. Ito palalagyan din natin ng gate pala din Kailangan may gate din dito sa entrance nito para hindi makapasok ang mga aso. Tara, din tayo dumaan tayo. Guys,
Ito, madami-dami naman to. Pero nga kasya mga 20 dito. Mga 15. 15 hanggang 20 kaya kasya nito kasi ano siya eh. Halos pahaba eh. Oh. Yan. Hindi pa lang nalalagyan ng gate yan. Nagawa pala ng gate ng ating mga magagawa. Tara. Yan guys. Kami ng gulay lang ay napalapit na rin dito. Di pinakita na rin namin sa inyo dahil sabi namin doon sa huling video, ipapakita namin sa inyo. Ayan. Yun yung ating gulayan. Tara, tayo mag-outro na. Dahil pang gulay na eh. Halo natin sa isda yan. So yan guys. Yan guys, hanggang dito na lang muna ulit yung ating video. So ay update na lang namin kayo sa mga susunod na mga kaganapan dito sa ating mini farm, sa ating buhay sa probinsya. No. Pag nagsipagbungahan na to, ayan, update namin kayo. Maraming bubunga to kasi napakalulusog eh, maganda kasi yung lupa. So yun, salamat sa inyong panonood ulit. Kita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Okay? Susunod tuturuan namin kayo sa mga sa mga ginagawa namin sa ating mga biik. No. Sa pagpapanak ng inahin, sa mga vitamins na tinuturok natin sa ating mga baboy. Kasi yung iba mas interesado sila sa sa mga livestock farming. Gusto na rin nila mag-umpisa yung mga nag-PPM. So, salamat sa inyong panonood. Bye-bye. Shout out sa inyo lahat. Bye guys. Tara. Tayo nagluluto. Bye guys. Ano yan? Naos din na. Ang iba pa. Sitaw. Ano ay kajus ari ah. Tanim ka pala ng kajus dyan. Tara na.